welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, eto pumasok ng December kaya iisa-isahin natin yung mga halaman na nagiging uso at very popular ngayong mga papalapit na Pasko at ngayong Burr months na ito. And syempre, bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. So unahin na natin sa ating listahan itong tinatawag na mga caladiums. Pagdating kasi sa mga caladiums, unang-una, ang color ng Christmas is naglalaro yan sa sa green at saka sa red. Karamihan kasi ng mga caladiums, especially yung mga Thai caladiums, nasa matitingkad na kulay pula, combination ng green at saka ng pula ang meron. At the same time, malalaki kasi yung mga dahon nito. Kaya talaga namang mafe-feel mo yung paparating na Pasko or yung holiday season kapag ka ganitong mga halaman yung i-display mo or meron ka sa iyong bahay or sa palibot ng bahay mo. At the same time kasi, itong ganitong season din, itong tag-ulan, dito nagsisimulang mas gumanda, mas lumaki yung mga dahon at magpulahan yung mga dahon ng mga caladiums natin. Especially yung mga Thai caladiums. So yan, gustong-gusto nila itong ganitong panahon, itong ganitong season. Kaya mapapansin nyo talaga na dito siya. So unti-unti ang mawawala kapag summer, ang matitira lang sa kanila yung pinakabalaman nila. Pero itabi nyo lamang siya or hayaan nyo lamang siya na nakalagay sa pot ninyo dahil eventually mabubuhay ulit sila kapag ganitong panahon na. And yung sa amin naman, medyo hindi naman siya totally nawawala talaga yung mga dahon niya. May natitira pa rin, pero mas gumaganda talaga sila kapag ganitong mga tag-ulan tsaka itong Burr months. And yun nga, even naman yung caladium ng mga local, lalo na yung White Christmas, napakaganda kaya ng mga local natin ng mga caladiums. Yun nga lang, sa tingin ko, medyo mahirap harapin ng mga caladiums ngayon. Before kasi noong tanda-tanda ko, napakabenta ng caladiums. Kasi talaga yung mga Thai caladiums, maliliit, malalaki, nakakapagpadala pa kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas talaga. Mga taga Mindanao, taga Davao, taga Visayas pa yung na-order sa amin. Pinapa-LBC pa namin yan. And even yung mga White Christmas na dati makikita mo lamang sa mga tabindaan, sa ilog. Yan, mga yan, napakaganda niyan. Tsaka napakalalaki ng dahon. Mas malalaki yung dahon ng mga local natin, ng mga caladium compare mo dun sa mga Thai. At saka medyo mas matataas sila. And napakaganda. Susunod sa ating listahan ay itong tinatawag na Locaria. So pagdating kasi dito sa Locaria, parang nagsaserve siya as an alternative sa mga Christmas tree. Kasi lalo na kapag around siguro sabihin na natin 8 to 10 feet yung Locaria na meron kayo sa labas ng bahay ninyo, maglalagay kayo ng mga Christmas lights, ibibitin nyo, isasabit nyo mga lanterns dun sa inyong mga Locaria. Mafe-feel nyo talaga yung Christmas vibes kapag ganito kasi maglalabasan na yung mga Christmas lights. And yun nga, ito naman different sizes. Yun, kung halimbawa naghahanap kayo ng alternative para sa mga Christmas tree ninyo, meron namang nabibili nito ng mga nasa pot lamang, nasa nursery bag. Bibili lang tayo or papalitan lang natin ng mas magandang pot and then yun na yung pang-display natin sa loob ng bahay. Magsa-surface Christmas tree na siya at buhay pa or totoong halaman pa yung ginawa nating Christmas tree. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang peace lily. Itong variegated peace lily. Ito, isinama natin sa listahan itong variegated peace lily kasi syempre, kulay ng Christmas, white, green, napakagandang pang-display. Tsaka kaya natin siya isinama. Madaling hanapin, madaling makabili nito, very popular, madaling alagaan. So, yan yung mga reasons kung bakit natin siya isinama. At saka isa pa, mura. Kahanap kayo ng pang-decorate during this coming Burr months or holiday season. Ito yung isang masasuggest ko sa inyo. Gumawa pa nga tayo ng vlog about dito sa halaman na to na nilagyan natin ng Christmas light. Yung nabibili lang natin na may battery. Tapos ipinalibot natin, napakaganda ng pang-display. Kung halimbawang maliit yung space na meron tayo na gusto lang natin maglagay, lagyan nyo lang yung maliliit na bulb na Christmas light. Itong peace lily, papalibutan nyo, napakaganda ng pang-display sa inyong bahay. Tulad nitong nasa video na to, ito yung aming variegated peace lily na ginawa natin, nilagyan natin ng Christmas light at saka ng
pebbles. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang fortune stick. Itong fortune stick, ito kasi lagi siyang kasama sa listahan ng mga lucky houseplants. So, kaya natin siya isinama dito sa listahan natin is because, syempre, part na rin naman ng holiday season yung parating na New Year at saka yung parating na Chinese New Year. Halos magkakadikit na kasi sila. At the same time kasi, itong mga fortune stick, usually, ganitong mga panahon nagsisimulang magputol or magtanim ng mga fortune stick. Although all year round naman to. Pero sasabihin ko ng pinaka-popular or pinaka the best na makakakita kayo ng karamihan sa mga sa mga garden center ay ngayong mga bare months. Kasi bakit? Kasi yun nga, dito nagsisimulang magtanim. Pagdating mo ng October, November, dito siya magkakaroon na ng mga panibagong suloy. Kaya siya parang nagiging seasonal is because pinaghahandaan na nga rin yung parating na New Year at Chinese New Year kasi laging kasama itong fortune stick sa mga sa mga lucky house plants na inaabangan ng karamihan ng mga naniniwala sa mga feng shui sa atin. Ang susunod sa ating listahan, syempre hindi rin pwedeng mawala yung mga varieties natin ng aglonema, lalong-lalo na yung mga matitingkad na kulay na aglonema. Pero kadalasan kasi, ngayon, makikita natin yung kahit galing sa mga imported na aglonema or even yung mga locals natin. So, may mga bright red colors, tas nandyan yung snow white natin. Yung snow white, pinaka nagre-resemble sa or isang kulay na tugmang-tugma sa Christmas. Katulad ng White Christmas, ganito lang kulay niyan, white-green. So, ito, aglonema. Pagkatapos, meron tayong mga suksum jaipong, yung mga bright red colors na aglonema. And gumawa rin tayo ng vlog about dito sa combination. Ito kasing etong halaman na to, itong aglo, pwede mo siyang pagsamahin or gawing combination sa kulay. Napakaganda ng kinalabasan. Kung hindi niyo pa napapanood yung video na to, meron tayong vlog about dyan kung paano natin pinagsama si Snow White at saka itong ating suksum jaipong sa isang lalagyan o sa isang pot. At napakaganda ng naging kinalabasan ito at nag-thrive siya in highlight doon sa halaman natin yung suksum jaipong. Doon sa kasi mas makapal yung Snow White natin. Napakaganda. Talagang Christmas vibe kapag ganito yung mga halaman na naka-display sa bahay mo. At the same time kasi, ang suksum jaipong kaya natin isinama sa Snow White, tiningnan ko, ito ay isang experiment. Tiningnan ko kung magta-try ba kasi medyo mahirap alagaan itong mga suksum jaipong. Even nga kahit hindi mo pagsamahin yung combination, like kung halimbawa itong isang pot mo suksum jaipong and then yung another pot mo Snow White kasi yun nga white green ito tapos itong suksum more on red pero ito kasi may mga highlight or may mga shade siya ng green sa bawat dahon niya. So ganun pa rin. Nandun pa rin yung kulay ng Pasko kahit hindi mo i-combine itong dalawa. Mas magiging maganda lamang kung halimbawa, lush na siya tapos combination ng dalawang halaman. Ang susunod naman sa ating listahan ay itong tinatawag na Christmas cactus. Ito ay isa pa sa mga halaman na sabihin na nating seasonal. So, seasonal siya in a way na during bare months, most especially mga December or November, dito nagsisimulang mamulaklak yung mga Christmas cactus. Kaya nga siya siguro tinawag na Christmas cactus. All year round. Lang siya, parang siyang centipede na halaman na hanging plants na color green. Pero pagdadating ng mga ganito na malapit na yung Pasko, papalapit na yung Pasko, magsisimulang mamulaklak yung inyong mga Christmas cactus kung meron man kayo. Or kung halimbawa nakita nyo at meron kayo, na-experience nyo yan. Kaya ang ma-advise ko sa inyo, yung mga Christmas cactus kasi, napaka-underrated na halaman yan. Dahil, yun nga, parang matibay siya. Yun ang maganda mo sa kanya. Pwede mo siyang maneglect ng mga ilang araw at ganun pa rin siya. Ganun katibay yung halaman niya. Hindi siya basta-basta mamamatay, itong halaman na to. Pero, yun nga, underrated siya kasi nga, hindi naman siya ganun kaganda kapag wala siyang bulaklak. Yung bulaklak kasi ang magdadala dito. Pero ang masasuggest ko or ma-advise ko sa inyo, alagaan nyo lamang yung Christmas cactus nyo. As much as possible, mapakapal natin. Fertilizer, alagaan nyo talaga siya. Para pagdating ng December, makapal, lush yung inyong Christmas cactus. Kapag namulaklak kasi yan, every dahon niya yung nagkakaroon ng bulaklak sa dulo. Kaya kung halimbawang napakapal ninyo ang Christmas cactus ninyo, pagdating ng mga ganitong season, ganitong panahon, pagka namulaklak yan, lalo't nagsabay-sabay, ang kapal o ang lush
ang ganda na kalalabasan ng mga Christmas cactus na yan. And yun pa, ang isa pa, kung halimbawa naghahanap kayo ng, or wala kayong spot or space na pwedeng pagpatungan ng pot ninyo, so tamang-tama ito dahil itong mga Christmas cactus, ang nakasanayan dito sa atin is inilalagay siya sa hanging basket, and yun nga, hanging plant ito dahil nagtitrail to or dumadapa or humahaba ng pababa. So, pwede rin naman siyang nakapat. Ang payo ko lamang is bumili tayo ng medyo mataas na pot ng konti. Para hindi naman nakalaylay, nakasabog sa umabot sa floor, sa ground, yung ano niya kapag humaba, yung bawat dahon niya. Susunod sa ating listahan na itong tinatawag naman mga begonia. So, pagdating kasi sa mga begonia, may mga magaganda na klase ng begonia ngayon na naglalabasan. Yung makukulay, yung parang akala mo snowflakes yung kanyang kulay ng dahon, yung like pure white, pagkatapos ang ganda kasi niyang tingnan and para siyang fake na halaman kapag nakita mo siya ng unang beses. Itong nasa video na to, galing pa ito ng Holland. Pero ngayon kasi, marami na rin ang nakapag-propagate nito, nakapag-alaga nito. Kaya, madali na rin siyang hanapin dito sa sa lugar. Kapag napakapal nyo ang mga begonias, napakaraming varieties, unang-una sa lahat. Pagkatapos, ang pinaka naging popular na begonia is yung polka dot. Tsaka itong all white na to. May mga ordinary rin tayo na mas ewan ko kung bakit yung mga ordinary or yung local natin dito sa atin talagang mas matitibay. Siyempre, dito na yan nag-thrive talaga sa atin. So, hindi na kailangan ma-acclimate pa ng mga halaman na to. Kaya, siyempre, may advantage yung halimbawa local. Pagdating naman sa itsura, sa patterns, and sa kulay ng dahon, hindi naman magpapahuli. Kaya lang minsan kasi, siyempre, parang kakaiba or bagong species or bagong variety ng mga plants yung nakikita natin. Kaya maganda na meron din tayong nakukuha or nakikita na iba pa. Ang susunod sa listahan natin, pagka pinag-uusapan itong paparating na Pasko, pwede ba nating makalimutan or mawala sa list itong ating tinatawag na poinsettia? Pagdating dito sa poinsettia, ito na yata yung isa sa sabihin na natin na sign na makikita mong, uy, malapit na yung Pasko. Kapag ka nakikita mong naglabasan na itong mga poinsettia. Kasi ito talaga, lumalabas lamang tong halaman na to or talagang sa garden center, even sa mga palengke, manonotice nyo na naglalabasan itong poinsettia na to. Kasi dito sa Vermont, nagsisimula na. Ngayong September, nagsisimula ng maglabasan ito sa garden center. Dito na rin nagsisimula kasing pumula yung mga dahon ng mga poinsettia. Kaya ito ay isa talaga ito. Pagka sinabi mong houseplant na pang Pasko or pang Christmas or pang holiday season, pang September to December, poinsettia yung isa. Dahil yan nga, parang ito na yung symbol. Pagdating sa halaman, ito yung isang symbol na dito sa atin, sa lugar natin na, Pasko na dahil lumabas na itong halaman na to. So, yun nga, kasi lumalabas lang siya. Ang poinsettia naman is madali siyang buhayin, madali siyang alagaan, pero hindi nyo talaga siya or hindi natin siya pwedeng papulahin ng mapula kapag yung dumating na yung mga summer. Etong pagdating ng taglamig, itong Vermont, yan nga dito siya pumupula. At saka dito rin nagsisimulang mag-propagate yung karamihan ng mga garden, karamihan ng mga farmers, kasi dito nga tumataas, lumalakas yung supply, even sa mga offices. And kung nakakadaan kayo sa Philindes, makikita nyo dyan yung sa exit ng SLEX, pinupuno nila ng poinsettia yung parang burol doon or hill doon Yung parang matulis na hill or mountain. So yun, pinupuno nila ng poinsettia yan as decorative purposes para sa paparating na Pasko. And pagdating sa poinsettia, so ang pinaka-popular is yung pula. Pero maraming varieties kasi iba't ibang klase na yung mga hybrid na yung mga naglalabasan. Merong maliliit na dahon, merong iba't ibang kulay ng mga dahon ng poinsettia like yung merong dilaw, merong puti, merong pink, may orange, merong yung may mga dots or spots sa dahon niya. So, napakarami ng varieties. Although, ang pinaka-popular pa rin talaga pagdating sa poinsettia at para sa akin, pinakamaganda is yung kulay pula. Kasi nga, nagsisimbolize or parang ito na yung sign na malapit na or paparating na yung Pasko dito sa atin. And susunod sa listahan natin, so meron tayong napasama na isang halaman na nasa varieties ng herbs. So, ito yung tinatawag na rosemary.
Pagdating dito sa rosemary, bakit siya nakasama? Kasi ito palang rosemary ay nagsisimbolize talaga ng Pasko. So ito pala ay ang tawag dito before ay Rose of Mary. So ito, and then kinalaunan ay natanggal na yung off, naging rosemary na siya. So ito palang rosemary, ginagamit siya this coming holiday season or nitong December to welcome the Spirit of Christ. Ito talaga yung isang halaman na masasabi natin na associated siya sa pagka pinag-uusapan yung Pasko. So hindi pwedeng mawala ang rosemary. And yun nga, kadalasan kasi ginagamit ito sa pagluluto. And yun nga lang, medyo sabihin na natin complicated yung pag-aalaga nito. Kasi mahirap magpakapal, mahirap magpalago, pero ang bango. Kaya nga ginagamit siya sa culinary. Dahil napakabango, nakakapagbigay ng flavor and sa niluluto, dagdag aroma ba. Pwede rin tayong mag-alaga and dun sa mga meron, ang kadalasan kasi to mas gumaganda siya kapag nasa labas kasi kailangan sa kanya direct sunlight. And mabalik tayo sa usapang Pasko pagdating dito sa mga rosemary. Ito kasing rosemary, tinatawag din siyang Christmas herb. So ito kasi related talaga siya sa Pasko dahil nung ipinanganak daw pala si Jesus sa sabsaban, yung damit ni Jesus ay doon isinampay ni Mama Mary doon sa sa rosemary na halaman. So, doon niya isinampay yung damit ni Jesus. Kaya yun, parang naging associated na siya. So, yun pala, yung history ng rosemary. Yung pangalan niya, bakit siya associated sa Christmas. So, ayan, yan yung regarding doon sa nabasa natin. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.